nakarinig na ba kayo ng isang huni ng aswang? Paalala lang sa lahat na nakakarinig o nakakapanood nito, ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Habang naglalakad ako nun, pauwi ng boarding house ko, paggabi na yun, nung matapos na yung klase namin. Palagi kasi akong nagagabihan na kapag umuwi, kasi afternoon classes yung kinuha ko. Habang pauwi na ako at binabaybay ko ang daan pauwi sa boarding house ko, hindi naman masyado nakakatakot yung daan kasi marami ng tao, marami ng bahay, kumbaga parang squatter side na rin. At saka marami namang mga tao ng oras na yon, at may mga bata rin naglalaro sa labas ng ganong oras. At bigla akong kinabahan. Palagi ito kapag dumadaan ako dito sa likod ng paaralan namin. Meron kasing naglalaki ang mga bahay dito na kahit ilaw man lang sa labas o kaya naman sa loob ay walang wala. At ang nakakapagpataka lang doon, sa tuwing dumadaan ako doon, ay para bang merong nakatingin sa'yo na hindi may paliwanag ng pakiramdam ko, na para bang merong malakas na presensya sa bahay na yon. Isang gabi, 11:35 na yon, nung lumabas ako ng boarding house ko para bumili sa convenience store. Minsan kasi lumalabas ako mga 12:00 na ng gabi o kaya naman madaling araw na. Hindi ko nadiskitahan na yun na pala ang gabi na makakatagpo ako at makakaharap ng isang taong hindi pangkaraniwan. Habang naglalakad ako nun, parang ang bilis ng tibok ng puso ko, para bang ang bigat sa pakiramdam. Pero sanay na ako dun kasi mayroon akong tangan na dala-dala na pamana pa ng lolo ko sa akin. Kusa itong iinit pag nadikit sa palad ko o kaya naman sa balat ko kapag may nasisinsi-tong panganib. Ang tangan ko kasi ay may pamatay kontra sa aswang, mambabarang o kahit sa anong elemento na makakaharap ko. Nung malapit na ako sa likod ng paaralan namin, sa may malaking bahay, para bang lumakas ang hangin sa may itaas. Malakas ang hangin na yun na tumama sa lupa. Hindi naman yun ipo-ipo o kung ano. At saka hindi naman malakas ang hangin ng gabing yun. Kung ano man yung dumaan sa taas, sinisigurado akong makikita ko yun kasi maliwanag naman ang buwan ng mga oras na yun. Dumaan ang ilang oras at nakarating na ako doon sa convenience store. Pero isa lang masasabi ko, hindi niya magawang makalapit sa akin dahil sa tangan na dala-dala ko. Kasi nasisilaw sila dito o kaya naman hindi ka nila makikita. Reminders lang, hindi lahat ng mga taong nakakahalubilo ay mga pangkaraniwang tao. Kaya naman mag-iingat ka pa rin dahil kahit anong oras o panahon na gusto nila na manipulahin ka, ay kayang-kaya ka nilang kunin sa isang iglang mata. At tandaan mo, hindi nakikita ng ordinaryong mata ang mga bagay sa paligid mo dahil ang mundong kinatatayuan natin ngayon, pumula noon at magpakailanman, ay nababalot pa rin ng hiwaga ng